Na-memorize ko na po ang buong nota sa fretboard. Ano ba yung susunod kong gagawin? Kasi pag nag-i-scale na ako is hindi ko pa rin sila na a-identify ng mabilis yung mga nota. Yung ibang dots, anong mga notes sa ibang frets. So, shout out sa'yo madam. Kasi yung ituturo ko ngayon is konektado dito sa tanong mo. Ituturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Hindi nangangahulugan mga master na pag alam mo na yung fretboard or yung fret notes, yung pagkakasunod niya, is pwede mo nang gawing mag-scale, mag-pentatonic, ganun. Kasi mabagal pa rin yung process nun. Kumbaga, nahihirapan pa rin yung brain natin pag nandoon tayo nakabase sa method na iniisa-isa natin. Kagaya ng unang step na pag-memorize natin ng fretboard is ganito. E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Ganyan yung chromatic na style na yan. Kasi ang tawag dyan is memorize mo lang ang pagkakasunod ng nota. Di talaga yung kinabisado. Tandaan nyo mga masera, iba yung memorize lang yung pagkakasunod ng nota sa kabisado. Ito yung sunod mga master, yung pagkabisado na ng mga nota sa fretboard. Tinatawag ko tong shortcut navigation kumbaga. Pag nasa ulo nyo na yung mga pagkakasunod ng mga notes dito sa fretboard, ito ang susunod yung gagawin. Kailangan i-identify nyo na yung mga nota na nasa tuldok. Dito sa loob ng first dot natin or third fret, yan, 5th fret, 7th fret, 9th fret, 12th fret, 15th fret, at yung mga dots na yan, depende pag electric guitar yung gamit nyo, makikita nyo pa dito yung 4 na mark at merong 5 mark. Yan, depende sa dami ng frets nyo. Lagi nyong isama yung unang-una, yung ating mga reference na open string. So, tandaan nyo na lagi na yung mga string natin ito, yan, yung mga open nya, nakatatak na agad yan sa isip natin. E, A, D, G, B, E. Yan. Yan yung ating open string. Kasi mga master, sa pagsaulo ng nota, kasama yung ating mga open string. Hindi lang yung pinipisil natin ng mga frets. Hindi lang, ganon. Kasi may nota din yung ating open string. Then sunod mga master is yung ating first dot or third fret natin. Tandaan natin lagi yung ating low E, ito is G. Yan. Second dot is A. Ganyan. Then B, C sharp or D flat. Yan. At E. Yan. Then susunod, yung A string natin naman, sa kanyang first dot is meron tayong C, D, E, F sharp or G flat. At balik tayo sa kanyang octave. Yan. At sa ating D string, meron tayong first dot na F, G, A, B, at D. Then sa ating third string or G string natin, meron tayong first dot na B flat or siya rin yung ating A sharp. At meron tayong C, D, E, at octave na G. Then sa ating B string, second string, third fret natin o first dot, meron tayong D, E, F sharp or G flat, then G sharp or A flat, then yung kanyang octave na B. At sa ating first string, yan, same lang yan sila dun sa ating number 6 na string or low E at high E. So, yung first dot nila is same na G, yan, second dot A, B, yan, C sharp, din E, yan. Lagi natin yung tatandaan mga master, yan, kumbaga hindi na yung pagkakasunod ng mga notes, kasi alam naman natin yung pagkakasunod na ng mga notes.
So, ang tatandaan na natin, itong mga shortcut navigation na to, yung mga tuldok. Then, pag na-memorize na natin yung isang string, halimbawa ito, memorize na natin yung low E string natin na meron tayong G, A, B, C sharp, E, ganon. Tapos, isama mo na rin yung octave niya, G, A, yan, B, yan. Depende sa gitara mo kung ilang frets. Basta't nakikita mo yung mga fret marks. May mga gitara, take note mga master, na walang fret marks dito. Pero meron yan dito sa gilid ng mga tuldok. Gaya nito, oh. Yan, mga tuldok. Kasi hindi talaga yan sinabing nilagay lang for design. Yan, hindi. Meron silang function sa ating fretboard. Pag na-memorize mo na yung bawat individual na mga string, so ito nang gagawin mo. Example sa ating first dot, yan, third fret. So, i-memorize mo yung mga string pababa. Yan, so G, C, F, B flat, or A sharp, then D, G. Yan, ganun. Tatanda mo talaga yan mga master. Pwede mong i-random, yan, i-random mo. Halimbawa, mag-start ka naman dito sa maliit na string. So, G, D, B flat, F, C, G. Yan. Then, pag saulado mo na, hindi ka na nalilito dyan sa first mark natin, yung mga nota na napapaloob sa 6 na string. So, move on ka naman dito. So, A, D, G, C, E, A. Ganon. Hanggang makabisa mo na lahat, yung benefits dyan, ito na. Pag meron tayong C sharp na hahanapin, madali na lang din natin makita yung C sharp. Kahit hindi na tayo doon sa nakasanayan natin sa first place na memorize ng mga notes na isa-isahin pa natin para makita natin yung C sharp na yan. So, hindi na kasi automatic, pag limbawa, yung reference ko is titignan ko siya sa A string ko, number 5 na string, alam ko agad yung C sharp dyan na nandito sa 4th fret. Yan. Bakit alam ko kaagad na nandoon yung C sharp? Kasi, yung first mark natin is C. At in the first place nga, inaral natin yung fretboard, yung pagkakasunod ng mga nota. So, understood na pag C sharp ito, so, C ito. So, dahil na-visualize ko yung fret mark na to, so, na-identify ko na instantly kung saan yung C sharp. Na hindi ko na kailangan iusod yung aking mga daliri. At halimbawa, kukunin ko siya or titignan ko naman siya sa G string ko, automatic papasok sa isip ko yung C sharp nandito sa 6th fret. Yan. Sa G string. Kasi itong 5th fret natin dito sa G string is C na kasi ito eh. So, understandable na ito ay C sharp yung sa susunod niya na fret. Kahit saan mo man hanapin yung C sharp dyan, example sa high E, automatic nandito yan sa ating 9th fret. Yan. At i-update ko pala ito mga master, may nagtatanong din ito, nalimutan ko na yung pangalan niya. Sabi niya, ang nakalagay ba daw sa mga mark na yan is yung mga natural notes lang, walang sharp at walang flat. Hindi po. Kasi example na lang natin itong 9th fret natin. So ito ay C sharp or D flat. Then ito sa baba niya is F sharp or G flat. So, hindi po ganun. Bumase talaga yan sa kanyang nota na pagkakasunod-sunod ng 12 notes. Yun yung benefits nun mga master. Kaya nga yung mga lead guitarist, pag halimbawa mayroong chord progression na E minor, yan, automatic na agad yan na mabivisualize na nila kung saan yung E. Example, kukunin niya sa G string yung E. So, automatic na sa 9th fret yung E. Kaya pag ganito, diba? Kayang-kayang i-visualize agad. Automatic. Hindi ka na maglalagay ng mga sticker dyan sa fretboard mo. Kaya nga yung mga naglalagay ng sticker sa fretboard, hindi ko nila lahat, pero halos karamihan sa mga natuturuan ko is ganun yung ginawa nila, naglagay sila ng sticker. Pero pag maghawak sila ng ibang gitara na walang sticker,
naguguluhan pa rin sila kung paano hanapin yung mga nota na yun. Kasi nga, na-focus sila doon sa visualization. Kumbaga, dahil may nakikita silang mga notes dyan. Itong method kasi na ito mga master is kahit wala nang nakalagay dito sa fretboard natin na kung ano-anong sticker dyan, kaya mo nang ma-visualize. Kumbaga, nakikita mo na sila visible. Yan. Yun yung ibig kong sabihin mga master. Then bago ka pa mag-scale, kasi karamihan, inaral naman nila yung frets, yung pagkakasunod-sunod. Bakit ang hirap nila i-apply? Kasi nga dahil dito mga master, hindi pa talaga kabisado yung fretboard. Inaral lang ang pagkakasunod-sunod ng nota pero hindi kinabisado ang mga notes, paano i-target, paano i-navigate sa fretboard. Kaya, ito yung susunod na step. Huwag muna mag-aral ng iba-ibang scale, something. Ito muna yung aralin nyo before nyo aralin yung mga scale, pentatonic scale man yan, kung anong major scale, minor scale. Kasi, fluid na lang yan na lalabas yung mga idea about sa scale, paano mo patakbuhin sa buong fretboard mo. Yun siya mga master. Yan, so hanggang dito lang yung video natin na to mga master. Maiksing video lang ito mga master, pero alam ko magbigay ito ng ideya sa inyo mga master para mas lalo nyo pang maunawaan ang pag-memorize ng ating fretboard. Kasi ito yung pinaka mahalaga sa lahat. Usap tayo sa comment section mga master kung ano pa yung gusto nyong matutunan nyo about sa pagigitara. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.